So guys, i-topic natin muna yung sa ano, marami rin nagtatanong nito, yung kailan ba daw dapat magpuling o yung tamang oras ng pagpupuling, mga ganun-ganun yung sinasabi nila. So karaniwan sa mga pansier talaga, karaniwan sa atin, kahit sa akin dati ganun. Lagi sinasabi ay gulong na naman, talo na naman sa pooling, ganito na naman, lagi puro donate, ganun-ganon. Tsaka ilang ano na ako, hindi na nanalo sa pooling ng pooling, hindi na nanalo. So, tad-tad na, sobrang dami na talagang pinatalo. Taya lang ng taya sa pooling, tapos yung ibon hindi nananalo. So guys, yung sabihin ko to para sa lahat So, guys, lalo yung mga newbie, kahit hindi yung mga newbie, i-observe nyo rin yung mga ibon nyo kung taya kayo ng taya. So kung meron kayong speedbird ay maganda, ay mas madali yon. Pero kung hindi naman talaga, o kung meron din kayong speedbird, tsaka hindi speedbird, ganito lang din naman yung sistema. Tsaka yung laging sitwasyon pagdating sa pooling. So, una observation. So karaniwan, taya ng taya, diba? Taya, tataya, talo, tataya. Tapos nakita ko yung ibon ko sa team ko, at siya lagi yung first, second, first sa pagkadatingan galing sa training. So ang tendency, ako lagi, ay mabilis tong ibon ko na to, tatayaan ko to sa pooling kasi consistent siya, lagi siyang first o second o fifth o mga ganun siya dumarating sa lob ko. So hindi yung lob mo yung magiging batayan mo, hindi yung ibon mo yung magiging batayan mo sa pagsali mo dun sa pooling. So observation, lagi ko sinasabi, observe mo muna bago ka tumaya. Observe mo muna yung speed ng mga nananalo nung una pa. So kung yung ibon mo dumarating, eto, pakinggan dyan guys, kung yung ibon mo dumarating ng alas 8 o 8 o mabilis na sa iyon, pero may mga dumarating na mga 7:50, mga ganon, sila yung mga nananalo. Ibig sabihin, sa'yo, yung ibon mo sa team mo, siya yung mabilis. Pero kung sa pangkalahatan, huli siya. So, mangyayari niyan uli, talo ka na naman sa pooling. So, babawi ka na naman uli. Kasi, ganun yung ibon mo. Maaga na naman siya uuwi, pero hindi pa rin nananalo sa pooling. So, karaniwan tong ginagawa lahat halos ng mga pansier. So, ako, ang ginagawa ko sa ganyan, inoobserbahan ko muna. So, guys, observe muna natin yung mga ibon natin na dumarating ng first pack. So, consistent siya na una siya dumarating sa flock natin, sa ibon natin, sa team natin. Pero titignan mo yung mga nananalo dun sa unang na mga nagpooling o kung yung datingan na ngayon, observe mo yung oras ng ibon mo kung makakasabay ka ba dun sa datingan ng mga ibon na mga nanalong ibon. So kung makakasabay ka dun sa datingan ng mga nanalo na ibon, so may chance na manalo ka o may chance na manalo ka dun sa ano na yon, sa mga pooling na yon. So pagka wala ka dun sa so tahimik ka muna, observe, kasi pagka ginawa mo, tataya ka lang lagi ng tataya ka lang lagi, yung parang laging suntok sa buwan lagi, o sa dami ba naman yan, dalawa, tatlo lang mananalo sa mga magpupuling. So observe mo lagi yan, kahit sa mga sa OLR, pagka may mga puling. So ino-observe ko muna yung ibon ko kung pwede ko na bantayaan o hindi. Kasi maobserbahan mo yan sila na makikita mo na medyo bumibilis din sila. Kung sa OLR to guys dun sa team sa datingan. So pag bumibilis na siya ng konti, umaangat na yung speed niya, dun tumataya na ako sa mga pooling. So dito naman sa atin dito, ang observation talaga, yung pinakamabibilis na ibon, yun yung pinaka-bracket mo, dapat lagi kang nakasabay doon. O dapat kailangan mauna ka para manalo ka sa pooling. So ganun yung laging ginagawa. O, taya ng taya, ang dami ng talo. Guys, huwag nyo sayangin muna yung pera ninyo. Observe muna natin yung mga ibon. So minsan kasi
ako ngayon, dahil alam ko yung mga ibon na nandyan, na nililipad ko ngayon sa south, dahil galing sila ng north, na nakita ko na yung kung ano yung mga ugali nila. So itong south na nagfinisher sila ng north, tapos ngayong south, so ino-observe ko lang kung kailan ako sasali. Hindi naman ako lagi sumasali sa pooling, pero kahit papano nananalo kahit papano. Kasi nga yung mga ibon na nandito, tingin ko mga long distance bird, mga ibon ng tropa. So ngayong south, meron akong nililipad na 4 na galing finisher ng ng norte. So yun lang yung sinasali ko kung saan-saan sa mga club dito. Kung meron silang mga fundraise, kagaya ngayon may fundraise, so sinasali ko lang sila. Pero hindi talaga sila ganun kabibilis na ibon. So hindi ko alam kung kailan ako makakapaglipad ng ibon ko. Pero yung topic natin muna, kasi na-i-share ko muna doon sa mga ibang sa mga ibang mga fancier na gusto rin yung alam ba yung medyo matagal nang hindi nananalo, tapos gusto nila maramdaman yung paano kahit paano manalo sa pooling mga ganun. So pinapaubaya ko muna sa kanila. So pag marami na akong breed ngayon, tsaka ako maglalaro talaga ng ibon ko. Sa ngayon talagang nauubos yung mga ibon dahil sa maraming may kailangan ng mga mabibilis na ibon. So ganito yung topic natin sa pagpupuling. So ganun lang guys, i-monitor natin yung dating ng ibon natin. Pero kung meron kayong makukuha din ng mga talagang mabibilis na ibon doon sa mga malalapit sa inyo, so mas maganda na yung mga speedbird talaga ang kunin nyo. Kasi yung mga hindi talaga, kahit anong gawin mo kahit anong piga mo talaga, hindi talaga sila bibilis dahil nga kasi yun ang ugali nila. So yung mga speedbird kasi kahit na hindi mo sila ganong i-motivate, kasi natural sa kanila na mabilis. Tapos yung mga long distance bird, kahit i-motivate mo sila, kahit paitlogin mo sila o ano mo sila, pagka hindi talaga sila matulin speedbird, hindi talaga makakasabay dun sa mga speedbird talaga. So kahit may itlog pa yan, bibilis sila, pero hindi talaga kasi bibilis. Paano kung may itlog din yung mga speedbird? O kaya naghahabol din yung isa, naghahabol yun sa'yo, pinuling mo. Paano yung mga speedbird kung naghahabol din? So malaking chance na matalo ka na naman na matalo. So ang lagi kong sinasabi, kuha ng mga bloodline talaga na mabibilis na ibon. So meron yun, sinabi ko na dati pa, dapat sa loob nyo meron kayong long distance bird at meron kayo laging mga middle distance bird o yung mga speed bird para masaya lagi yung yung sa karera natin. So sa pagpapabilis naman ng ibon, nasa nasa bloodline talaga ng mga ibon natin yan. So maraming ginagawa yung iba nagwi-widowhood, yung hindi mo na pinapakita, tapos may kapares na sila. O sa mga newbie, yung widowhood, kunyari may kapares na sila, tatanggalin mo, tapos ibabalik mo lang yon bago bago ilang minuto bago mo siya i-load. Tapos ipapakita mo uli sa taas, tatanggalin mo na, papakita mo uli sa kanya. Pagdating nung kalapate, dapat nandun yung asawa niyang babae o asawa niyang lalaki, para lagi iniisip niya na pag uuwi siya, lagi nandun yung asawa niya, pero hindi niya makakasama ng mga ilang araw yon. Pag uuwi lang siya, doon niya makakasama yung asawa niya. So motivated siya na umuwi agad dahil makikita niya yung asawa niya. So yun yung para sa newbie, para meron kayong kahit pa paano may pinagbabasihan kayo. So yung iba naman, ang ginagawa nila, yung pinapagalit. So yung pinagseselos mo yung yung lalaki o yung babae dun sa loft niya. So territorial naman yun. So yun. Gagalitin mo siya ng gagalitin, kung babae man yan o lalaki man yan. Pag galit na siya, alam niya merong ibang kalapate dun sa loft niya, galit yun, mamomotivate naman siya na kailangan niya umuwi agad dahil nga baka may kumuha ng pwesto niya. So yun yung mga motivation din. Tapos meron pa yung isa, yung may itlog. So yung karaniwan sa mga may itlog na pinampupuling, so mabibilis talaga sila. Lalo na yung mga hen, mabibilis sila kasi nga
yung time yung time na maglilimlim sila umaga hanggang 9 AM. Ang 9 AM pagka 7 AM mga 150 km siguro ang distance, mga 2 oras ganon. So mabilis sila diyan, 2 oras pababa po. Mabilis sila diyan kasi nga alam nila na maglilimlim sila. Sakak naman mabilis sila na alas 10 o hanggang alas 3 kasi nga alam nila yun yung time na maglilimlim sila. So karaniwan ng mga nanalo sa pooling, kung hindi yung habol na kak, sila yung mga yung mga babae na may itlog. So sinasabi ng iba, marami nagsasabi sa akin, sir, yung ibon ko nag-itlog kasi tatanggalin ko ba to kasi sabi nila ganito marami. So ako hindi ko pinapayo na tanggalin. So ako kasi kung may nag-itlog man diyan, hindi ko tinatanggal yung mga itlog, hinahayaan ko lang yun kasi isa yun sa motivation ng mga hen natin na pwede silang pampuling, lalo na kung mabibilis talaga na ibon yan, ay talagang magpapanalo ka talaga kasi dati kasi naranasan ko talaga. Ngayon lang talaga ako hindi nakakaano sa pooling dahil hindi ko nga mga ibon yung nilalaro ko. Pero mula 2010, 11 hanggang 2019 na huling lipad ko ng ibon ko na talagang halos mula umpisa pa lang talagang puro pooling na talaga winner na. Tapos kahit training lang yung ibon ko, training lang yun, training ko lang sa club, kahit hindi pa talaga sila na isali sa pooling. Unang club training, sinasali ko na agad dyan sila hanggang sa matapos kasi nga doon sa trapping din, importante yung trapping sa mga ibon natin pa pooling kasi magkakatalo lang lagi yan yung mga ibon pag sa malalapit sa trapping kasi halos sabay-sabay lang din sila darating. So kung yung ibon mo magaling sa trapping o pagka nakita kung pagdating nila papasok siya agad, so lamang na lamang ka na. So ito pa yung sinasabi ko dun sa iba, yung mga iba maaga pa lang na nagbabatak ng kalapate, kunyari lipas na pa lang binabatak nila kasi nga para daw sa puling-puling malakas na yung mga ibon. So binabatak na nila, lilipad na ng 1 oras kalahati, bata pa yung ibon, so lipas sila mag 5 months, 6 months, 5 months. Yun, ito na yung time na kailangan nilang magpuling. Pero yung mga time na yon malalapit pa yung mga bato kasi umpisa pa lang ang training, pupuling na sila. So observe nila yon, makikita nila kung yung ibang nakakaranas dyan, makikita nyo yung ibon nyo pag batak na lumipad dito. Pagdating sa training, sa pooling, hindi yan sila bababa agad kasi nga yung time na nililipad nila dito sa ranging natin wala sa 1/4 nung nilipad nila galing doon sa training. So pag ang ibon mo batak na batak din talaga sa lipad, hindi yan sila bababa. So ako ginagawa ko lang guys, hindi ko sila binabatak na ganyan. Pagka pinalipad ko sila kung wala naman talagang wala pa naman talagang derby o training pa lang o kahit once a day lang ka magpalipad, okay lang yan. Once a day. Tapos ang sinasabi ko lagi, timing. Marami netong gumagawa na bata pa lang o ano pa lang talaga binabatak ng ibon. So natudurog na agad yung ibon. So pagdating ng bago mag-derby, makikita niyo yung ibon niyo, hindi na sila tamad na sila lumipad. Tapos pagka nagdadapo na, kapag nagdapo naman yung ibon mo 1 beses, 2 beses, yun na yung kalbaryo ng bawat pansier. Talaga napakahirap nilang disiplinahin. Kaya as much as possible, maski man ako pag nagdapo yung ibon ko, antitigas na ng ulo niyan. So as much as possible, wag paugali sa ibon yung ganun. So ako talaga 1 month bago mag derby, tsaka pa lang nagbabatak, tapos hindi mo kailangan na talagang batak, sobrang lipad. So kasi yung time na yon, 1 month bago mag-derby, dumating na yung mga ibon mo sa malayo na yun sa lugar na yon, malalakas na sila. So hindi ko na kailangan talagang durugin yung katawan nila. So yun lang yun. Tapos balik tayo dun sa pooling. So guys, ang pinaka importante sa lahat, observe nyo kung yung mga ibon ninyo
ay hindi nakakasabay dun sa mga mabibilis talaga na sa pooling, medyo tagilid ka talagang magdo-donate at magdo-donate ka sa pooling. So yun lang yung sasabihin ko sa inyo, observation, kuha ng magandang bloodline, kuha ng mga ibon na mabibilis talaga para makasabay kayo dun sa mga ibon na mabibilis talaga sa pooling. So guys, pansamantala, hanggang dito na lang muna. At pagka may mga tanong kayo sa kahit na i-PM nyo lang ako o i-comment nyo sa baba. So itatopic natin sa susunod yung sa OLR. So kung paano ba yung mga preparation. Kasi malapit na yung mga pasahan ng mga OLR ngayon, lalo yung kay Sir Alegre. So magandang salihan yan. So sasali tayo dyan. So yung mga preparation para sa OLR, ano bang edad yung dapat gawin na dalhin doon. So i-topic natin yan kasi marami pang hindi nakakaalam talaga. So guys, good luck sa inyo. Happy flying. Good luck lagi sa mga race. Enjoy lang natin guys yung pag-iipon natin. Pagka masyado kang pressure, parang mas lalo pang mabigat. Enjoy mo lang yung mga ginagawa mo. So God bless sa inyo guys. God bless. What's up mga kaibon? Please like, share, subscribe, and don't forget to hit the notification bell down below para ma-notify kayo sa mga bagong videos na